Uy dong, Jared, ngapas malay ka? Tulog ako dito kasi nahihina na po yung kwintas. Ha? Nahihina na po yung kwintas. Ali, dito. Nagpunta ka dito para ipaalam mo sa akin na nanghina yung kwintas. Alam ba to ng ate mo na nagpunta ka dito? Yes po. So yun mga tol, magandang umaga sa lahat tol, no? So ito mga tol, dito pa rin tayo no, sa location SDM 301. So nakapag-base ulit tayo tol. Kasi nga may bag tayo tol nating tinatago. Para hindi mabasa tol pag umuulan ay tinago ko lang tol, no? Tapos pag mabasa tayo, tsaka natin balikan tol yung bag natin para makapagbihis. So ngayon tol, ay si Badan tol, no? Ay bilang nawala. So naghiwalay ulit kami ni Badan mga tol. Kasi habang nagpapahinga kami kagabi ay bigla kami sinalakay tol ng mga tao na Suprema. So kaya naghiwalay kami ni Badan. At saka si Renz tol, naghiwalay din kami ni Renz. So grabe tong buong area tol, no? Parang meron talagang mahika itong buong area. Kasi kung may kasamahan akong aking makita tol ay hindi magtagal magkahiwalay din kami. So samahan niyo ko tol sa video na ito. Pakisira mga video tol, no? Kasi hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin iligtas si SDM 301 mga tol. So bago tayo maglakad tol, no? Magmasid dito sa buong area, ay gusto ko lang shoutout mga tol, ating mga solid supporter, no? Shoutout sa lahat, sa ating mga silent viewers at sa ating mga FW tol, no? So sana ay wala nang kaguluhan sa ibang bansa, kasi alam naman natin tol na yung ibang bansa ngayon ay nagkagulo. So dito rin sa Pinas tol, yung aming Senado dito ngayon, sa lahat ng mga Pinay tol, no? Ay pagdasal natin lahat tol na maging okay yung ating Senado, kasi mismo yung ating Senado tol ay nagkakagulo na, nagkahabulan tol. So alam ko tol, no, na maraming mga hunter dito ngayon sa location na ito, sila Dax, Eric. So si John J tol parang may tama din. At sila Badan nandito rin yun tol. Hindi yun nalabas dito hanggat hindi pa naligtas si SJ. Ang problema lang tol ay nakakahiwala kaming lahat. Pati si Renz, muntik pumabiyag si Renz, buti ay naligtas kagad namin ni Badan. So ramdam ko rin tol, no? Itong kwintas na bigyan ni Jared ay parang nanghina na talaga. So nung una tol ay hindi ako makita ng mga kalaban. Pero simula nung pumasok ako tol sa mismong pinaglagyan ni SJ dun sa kampo, eh hindi ko alam tol kung bakit nakita na ako ng mga kalaban. Siguro tol kailangan to ng basbas. Ang problema ngayon tol, eh hindi ko alam tol kung paano to basbasan itong kwintas na ito. Kasi ramdam ko talaga yung panghihina ng kwintas. Kasi yung billing kasi ni Jared sa akin mga tol, bago yung sa akin binigay ito, ay dapat daw hindi manghina yung katawan ko, para daw hindi rin manghina yung kwintas. So dahil sa ano tol, dahil sa walang saktong kain, kaya itong katawan natin na medyo nanghina na. So ito rin siguro ang dahilan tol kung bakit nanghina din yung kwintas natin. Pero kahit yun pa man tol, hindi ko ito pwedeng hiwalay sa katawan ko, kasi malaking tulong to sa akin tol, no? Kasi ramdam ko talaga yung lakas niya. Nung doon pa tayo sa abandonado na sigingan, grabe yung lakas ito tol. Hindi ako kahit salubungin ko yung kalaban, hindi ako makita ng mga kalaban natin dahil sa kwintas ito. So ngayon lang tol, nanghina yung katawan natin, kaya siguro nanghina din yung kwintas. Yan tol, samahan ako sa video tol, no? At pakishare ang video natin. So sana tol ay makita ko silang lahat tol, para marami kami magsama. Lahat ng kasama natin na naghahanap dito ngayon, sila Dax. So si Badan tol, dalawang beses na kami nagkita, pero hindi rin magtatagal, baka kahiwalay din kami. Hindi ko alam tol kung bakit. Siguro tol kung hindi lang kami sila kagabi, yung mga tao ni Suprema. Kasi simple tol, gabi na nagpapahinga kami, so hindi namin inasahan tol na meron biglang lusob sa amin, kaya nagkahiwalay kami ulit ni Badan. So bala ko sanang balikan tol yung kampo, pero napag-isip ko tol, no, na kailangan talaga magdubli ingat. Kasi mahirap na baka maging dalawa na kami ni SJ mabihag doon, mahirap pa tol. So mula dito mga tol yung kampo, so
So hindi ko alam tol kung kaya bang i-zoom dito. Sa dubado yung kampo, malayo yun. So medyo dumistansya ako sa kampo tol, baka maano tayo mga kalaban natin. So lumilipad yung mga aeroplano tol. So sana tol ay grabe yung nangyari tol. Nung nangyari ni SJ ngayon, may tusok sa paa. Yun yung nangyari din sa akin mga tol, yung si Sando yung tumusok sa akin. So buti tol ay hanggang ngayon buhay pa tayo. So si SJ na ngayon yung nagdudurusa tol. Nung una natusok din yung si SJ sa dibdib, sa tiyan. Sa akin tol, yung sa dibdib sa akin. Tapos sa paa. Ay una pala yung sa paa, tapos sa dibdib. So ngayon tol, yung nauna kay SJ, nung sa tiyan, ngayon tol sa paa na naman sa tinusok. So yung mga dinaanan ni SJ mga tol ay madaanan ko na yan. So grabe yung mga pagsubok na dumating sa amin. So sana mga tol ay matapos na ito, itong kaguluhan na ito. At sana ay maubos natin yan, mga kasamaan tol. Sobrang dami naglabasan yun ng mga komandir. So itong si Suprema mga tol, sobrang lakas na komandir to. Ipatay yung mga tauhan niya, hindi matabla ng bala. Okay lang sana tol kung si Suprema lang ang hindi matabla. Problema tol pati yung mga nakabantay dyan. So marami na kaming pumasok dyan mga tol. Pati yung kasamahan ko sila Dax, nakita ko rin tol ay matake din sila dyan, pero wala silang nagawa. Napatakbo din sila. So ginawa namin tatlo yan, Rins, Badan at saka ako. So ganun pa rin tol, ginawa namin lahat. So grabe talaga yung mga nakabantay dyan, hindi matabla ng bala. So masilan din sa paligid mga tol. So pag meron tayong may counter dito ngayon, pipilitan tayong lumaban tol. Pero kung hindi lang tayo makita tol, at hindi tayo habulin, hayaan ko lang tol na kasi SJ talaga yung pakay natin para maligtas natin mga tol. Kasi kung labanan rin sila, yung iba tol matabla ng bala, pero mas marami yung hindi matabla. Hindi ko alam tol kung anong ginawa na Suprema sa mga tauhan niya. Murang ipikto yung mga baril namin. Masih sa paligid mga tol. So ngayon tol ay relax na muna tayo tol. So mag-abang-abang natin dito. So makaramdam tayo sa buong area tol. Siyempre magmasid tayo. At alamin natin tol kung ano yung kahinaan nila. Eh baka may makuha tayong informasyon tol kung ano yung kanilang kahinaan. Kasi mahirap tol kung lagi tayo makikipagpatayan dito. Eh alam naman natin na hindi matablan yung iba. Mahirap tol baka tayo pa yung matamaan. Dan malam ngayon tol na yung binta sa Jared ay nanghihina na kasi nga nanghihina din tayo tol.
Sana mga tol ay buhay pa siya sa ngayon. Pero lagi man ako nakaabang tol sa mga upload this day. At alam ko tol mga tawahan sa premium ng upload. So yung mga kalaban namin tol ay alam din nila kung paano mag-upload ng mga video ng mga hunter. Nasa kay Silbanan sa Kasirins. Sila Dax mga tol. Kasi mas mabuti kasi magsama kami lahat tol para marami kami ba kung saan ipirsa. Yung problema tol, itong area na ito parang may mahika talaga. Kasi ba naman talaga nakita ko tol ito tol sa Kasirins. So sila Dax sa Kasirik tol gusto ko makasama para magsanab kami ng lakas mga tol. Pero lagi naman tayo nag-aabang sa kampo. Pero wala tayo makita tol na mukha nila Eric sa kanila Dax. Widong, Jared. Oh. Ngapas malay ka? Pumunta pa ako dito kasi nangihina na po yung kwintas. Ha? Nangihina na po yung kwintas. Dito. Kita ko muna tayo dito. Mentor si Jared tulo. Biglang sumulpot. Gumamit ang Gumamit ang tagulilong. Anong sabi mo? Nangihina na po yung kwintas. Like, mag-usap tayo dito. Diyan ka lang ha, diyan ka lang. Nagpunta ka dito para ipaalam mo sa akin na nanghina yung kwintas. Alam ba to ng ate mo na nagpunta ka dito? Yes po. Kaya pala wala nang epekto tong kwintas. Kasi kahapon, marami kang nasa pagkalaban to kahapon. Pero nagtaka ako kasi makita ako ng kalaban. Kasi nang pagbigay mo sa akin ito, yung ginamit ko, kahit salubungan yung kalaban, hindi ko makita. Pero kahapon, at saka yung nakarang araw, nagtaka na ako. Kasi nakita na ako ng mga kalaban. Nangihina na po kasi yan. Di ba ang sabi mo sa akin nung una, pag manghina yung katawan ko, itong buntas manghina rin. Kaya pala. Dito tayo, maraming ano dyan, dito ko. Diyan ka. So kaya pala mga tol. Kaya pala makita ako mga kalaban. Kasi nung pagbigay mo sa akin ito, nung doon pa ako pumasok sa may naabando na sigingan, kahit silubungin ko yung kalaban, hindi ko makita. So ito yung pakay mo sa akin dito kung bakit ka Yes po. nagpunta dito. So buti nakita mo yung location.
So gumamit si Jared ng ano tol, tagulilong. Pinagtakakot na ganyan na, bigla siya sa pulpot. So gusto niya ipaalam tol no, na itong kwintas, eh wala lang bisa kasi nanghina na daw to. Kailangan ko po yung maspasan. Kani? Yes po. Plano ko pa. Lupa yung plano mga to. Kailangan mo ito maspasan. Yes po. Ito mga tol, kailangan mo ito sa Jared para daw medyo bumalik yung lakas lang no? Yung pintas para magamit ulit. Pero hindi po kayo makakapasok sa LSD. Kampo. Yes po. Pero pag may kalaban dito sa paligid lang, papatay ko. Yes po. Gamit ito. Pero kung papasok ako doon sa kampo ng SG, Hindi ba kaya po may malakas doon? so yan mga tol. Ubutin mga tol na ay sinabi ni Jared sa akin na kaya niyang basbasan tuloy itong kwintas. Pero ang sabi niya tol, magamit lang ko lang daw to, pero dito lang sa paligid. Pag may mga kalaban, makita ko tol, ay kaya kong patay na unang hirap. Pero pag pumasok na ito tol, doon sa kampo, kung saan andun si SG, hindi na ito gagana mga tol, kasi yung nakabantay daw doon, sabi ni Jared, ay sobrang lakas daw. Na malakas na aura. So hindi kaya nila nagpintas. So kaya pala nung una doon, Jared, nung doon pa ako pumasok sa abandonado na area, kahit sa lubong yung kalaban, napatay ko, hindi nila makita. Pero nung pumasok ako dyan, nabigla ako kasi inapang ko si SG, nakita ko bigla, pinagbabaril ako. Eh yun pala yung dahilan. Kasi yung nakabantay dyan mga tol sa kampo, napakalakas talaga daw. So ibig sabihin, hindi kaya nagkwintas na pumasok dyan sa kampo. Yes po. Patay. Pero at least, importante, pag may makita kong kalaban dito, eh kaya kung mapatay gamit yung kwintas. So bahala na, para safety ako dito. So, anong sabi ng ate mo doon? Okay lang ba siya na napunta ka dito? Yes po, okay lang po siya pero mag-ingat daw ako. Mabuti naman. So safety naman yung pagpunta mo dito kasi nagtagulilong ko naman eh. Kasi nung una kasi tol, meron akong tagulilong. Pero nagtaka talaga ako tol kasi nung napunta ako dyan sa kampo ni SG, eh parang nanghina yung buong katawan ko pati yung kwintas. At pati yung aking tagulilong mga tol ay hindi ko na rin magamit. Itong si Jared mga tol, nagamit yung tagulilong niya ngayon, pero alam ko rin tol na pag makapunta dyan sa kampo ni SG, hindi rin niya gana. So dahil nakapunta ka na dito, so gusto ko na sa ngayon, magsama muna tayo ngayon. Sige po. So ngayon, muna tayo dito para ma-update ka rin sa mga viewers mo. Kasi alam ko na sa comment section ko, marami naghahanap sa'yo kung nasan ka na daw. So itong si Jared kasi mga tol, iniwan ko lang ito sa kubo ko. So gusto talaga na Jared na tumulong dito sa pagligtas kay SG. Pero alam ko rin tol na yung nakabantay dyan, hindi rin kaya ni Jared. Kasi hindi nga kaya nagkwintas na binigyan ng kulto kay Jared. So siyempre tol, bata pa ito. So kailangan ko rin yung kanyang kaligtasan mga tol, yung kanyang safety. Kasi malapit na po ito mag-aaral mga tol. So sana ay may makatulong sa atin para makapag-aral ka. Kasi ano na pitsa ngayon, 27 na. Yes. So malapit yung enrollment, next month tol, no, mag-aaral na to si Jared ng grade 7. So sana mga tol may makatulong sa kanya sa pag-aaral niya. Kasi hindi ko to hayaan tol na lagi itong sumama sa akin dito kasi delikado. Kahit na hindi siya normal na bata tol, meron siya kakayahan na konti. Pero hindi ko papayag tol na lagi itong manirahan dito sa trabaho, sa tol, sa location na ito. Hindi pwede tol lagi itong sasama sa trabaho namin. Kasi alam ko tol na hindi yung kanyang tamang area tol, no? So dapat sa kanya andun lang sa kubo. At saka malaking tulong dito sa akin tol, si Bantay sa asawa ko, mga anak ko, pati si Buddy, sila yung magsama doon. Pero ngayon tol, bigla talaga ako kasi biglang sulpot dito si Jared. Para lang iparating sa atin tol at sabihin niya sa atin na itong kwintas ay nanghina na. Dahil nga tol ay basta manghina yung katawan natin tol, manghina din yung kwintas. So ang ibig mong sabihin dong, bigyan mo to ng basbas ngayon. Yes po. Para medyo kahit kunti bumalik yung lakas ng kwintas. Pero di ba sabi mo kayo na ang pwede ko lang gamitan ito yung dito lang sa paligid na kalaban. Pero yung doon nakamantay sa kampo ni SG, bawal na, hindi na gagana. Mga mitas din. So ngayon tol, naliwanagan ako tol, no? Kung bakit hindi gumana yung kwintas.
nung ginapang ko si SG doon. At nato, muntik pa nga akong madisgrasya tol, no? Kasi siyempre, inakala ko na hindi ko makita ng mga kalaban. So buti tol ay walang bala na tumama sa akin. Kasi nung gumapang ako doon, at pinagbabaril ako tol, sobrang daming putok na nangyari. Kasi nagbigay ako ng kumpiyansa tol, kasi nga hindi ko makita doon sa may naban doon sa gingan. So nung pagpasok ko doon, nabila ako tol. Kasi nakita ko ng mga kalaban. So maya maya gusto ko na basbasan mo doon ng para bumalik yung lakas ng bintas. Okay po. Pero yun nga lang tol, no? Kahit mabasbasan tol ni Jared ngayon, hindi ko ito magamit doon sa loob ng kampo. Pero at least tol, safety tayo sa paligid. Kasi alam natin tol na maraming kalaban na nagmamasi dito, naghanap din sa amin. So at least tol ay makatulong din sa atin kahit hindi tayo makapasok doon. Ang importante tol ay yung mga tao ng Suprema ay mabawas-bawasan natin ng konti. Pero maghanap tayo ng ano dong. Yan lang ano. So maghanap tayo ng magandang pwesto kung saan mo to pwedeng basbasan. So yan tol, hanap lang muna kami ni Jared ng saktong saktong location para mabasbasan niya itong kwintas. So magkata muna ako ng video mga tol, at abangan nyo tol yung karugtong ng video na ito.